Maligayang pagdating po sa channel ng Kwento ng Pamilya. Isang gabi ng Huwebes, inihatid ko ang aking asawa sa paliparan. Inakala kong isa lang itong ordinaryong biyahe para sa trabaho. Pero nang akma na akong paandarin ang kotse para umuwi, hinawakan ng aking iks na taong gulang na anak, si Pedro. Ang aking braso nang mahigpit na halos magbaon ang kuko niya sa aking balat. Bumulong siya na malaki ang mga mata sa takot. "Mama, huwag kang umuwi, pakiusap." Kaninang umaga narinig ko si Papa na kausap sa telepono. May gagawin siyang masama sa atin. Kinilabutan ako. At doon nagsimula ang lahat. Pero bago ako magpatuloy, tiyakin niyo po na nakasubscribe na kayo sa channel at isulat sa comments kung saan niyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Puno ang terminal ng paliparan ng gabing iyon. Ang mga ilaw na fluorescent ay sumasalamin sa makintab na sahig. Habang daan-daang tao ang abala sa kanilang mga maleta, nagmamadaling hindi mahuli sa flight at nagkakayakapan sa emosyonal na pamamaalam. Nakatayo ako doon sa tabi ng aking asawa, si Lucas, sinisikap na ngumiti habang inaayos niya ang kanyang daladalahing bag sa balikat. Si Lucas ay palaging isang perpektong lalaki. Nang gabing iyon, nakasuot siya ng navy blue na formal na kamisa, perpektong plansado. Ang buhok ay nakasuklay pabalik na may gel na paborito niya at ang ngiti na umakit sa akin 8 taon na ang nakalilipas. Para sa sinumang nakatingin mula sa labas, kami ang perpektong mag-asawa. Ang matagumpay na asawa na papunta sa isa pang mahalagang pulong, ang dedikadong asawa na nagpaalam, at ang tahimik na anak na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Pero may mali, hindi ko lang alam kung ano. "Isang linggo lang, mahal," sabi ni Lucas. Hinaplos ang aking mukha nang may kahinhinan tulad ng dati. "Pagbalik ko, lalabas tayo para maghapunan. Tayong dalawa lang. Ano sa tingin mo?" Tumango ako, pilit nang ngumiti. "Maganda yan." Yumuko siya sa harap ng aming anak, si Pedro. "At ikaw, champion, aalagaan mo ng mabuti si Mama para sa akin, ha?" Hindi sumagot si Pedro, tumingin lang sa kanyang ama nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita kailanman. Hindi ito galit o lungkot, kundi takot. Purong takot. "Pedro, kinakausap ka ni Papa," mahina kong sabi, hinawakan ng kanyang balikat. "Okay po," bulong ni Pedro. Napakahina na halos hindi marinig. Tumawa si Lucas, ginulo ang buhok ng bata. "Nahihiya ka na, ano anak? 6 na taon ka na, isa ka ng maliit na lalaki." Hinalikan niya ang noo ni Pedro at muling tumayo. "Sige, kailangan ko nang umalis. Magiging maayos ba kayo?" "Oo naman po. Magandang biyahe." Pinanood ko si Lucas na dumaan sa security gate, kumaway sa huling pagkakataon bago siya mawala sa gitna ng maraming tao. Huminga ako ng malalim. Isa pang linggo na mag-isa kasama si Pedro. Wala nang hindi ko nakasanayan. Madalas magbiyahe si Lucas para sa trabaho, iyon ang palaging sinasabi niya. "Halika na anak, umuwi na tayo." Naglakad kami patungo sa parking lot ng tahimik. Hawak ni Pedro ang aking kamay, pero hindi tulad ng ibang beses, mahigpit siyang humawak. Malamig ang kanyang maliliit na daliri, kahit na mainit ang gabing iyon ng tag-init. Naalala ko, pero wala akong sinabi. Si Pedro ay palaging isang tahimik at malalim na bata. Naglalaro siya ng oras nang mag-isa sa kanyang kwarto, nagbubuo ng puzzle o nagdodrawing. Hindi kailanman nagbigay ng problema. Narating namin ang kotse. Binuksan ko ang pintuan sa likod para makaupo si Pedro sa upuan ng bata. Pero hindi siya gumalaw. Nakatayo siya, nakatingin sa akin, nang may malalaking brown na mata na puno ng luha. "Pedro, ano ang problema, mahal?" Doon niya sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. "Mama, huwag kang umuwi, pakiusap." Sumimangot ako, nalilito. "Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Kailangan na nating umuwi. Huli na. May klase ka pa bukas." "Hindi," sigaw niya. At hindi ko pa kailanman narinig si Pedro na sumigaw ng ganoon. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang kataong parking lot. "Hindi tayo pwedeng umuwi. Pakiusap, Mama. Maniwala ka sa akin." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumuhod ako sa harapan niya, hinawakan ng kanyang mga balikat. "Pedro, tinatakot mo ako. Ano ang nangyari?" Umaagos na ngayon ang luha sa kanyang maliit na mukha. "Kaninang umaga,
Kaninang umaga maaga akong nagising. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig at narinig ko si Papa nakausap sa telepono sa kanyang opisina. At ano, anak? Palaging kausap sa telepono si Papa. Hindi, Mama. Hindi iyon tulad ng dati. Nanginginig ang kanyang boses. Mahina siyang nagsasalita, parang ayaw niyang may makarinig. At sinabi niya na pagkatapos niyang umalis sa paliparan, may gagawa ng napakasama sa atin. Pakiramdam ko ay may bumuhos ng malamig na tubig sa aking likod. Pedro, baka mali ang pagkakarinig mo. Hindi ako nagkamali, muling sigaw niya, desperado. Sinabi niya, kapag nasa eroplano na ako, pwede mo nang gawin, hintayin mo lang na malayo na ako. At tinanong ng kabilang tao, paano kung subukan nilang umalis? At sinabi ni Papa, humikbi si Pedro, hindi na makapagpatuloy. Binuhat ko siya, kahit na napakabigat na niya para doon ngayon. Inilibing niya ang kanyang mukha sa aking leeg, umiiyak ng husto na nanginginig ang kanyang buong katawan. Ano ang sinabi niya, mahal? Pwede mo akong sabihan. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, narinig ko ang pabulong na boses ni Pedro. Sinabi niya na hindi raw tayo makakalabas, na mabilis lang daw, na matutulog daw tayo at hindi natin malalaman. Huminto ang mundo ko. Sa isang sandali, wala akong maisip. Hinawakan ko lang ang aking anak sa aking mga bisig, nararamdaman ang pagtibok ng puso ko na napakalakas na parang sasabog. Si Lucas, ang aking asawa, ang lalaking natutulog sa tabi ko gabi-gabi, ang ama ng aking anak. Ano ang plano niya? Patayin kami? Hindi ito maaaring totoo. Si Pedro ay bata pa. Ang mga bata ay may malikhaing imahinasyon. Baka mali ang narinig niya, mali ang pagkakaintindi. Gumawa siya ng kwento sa kanyang isip. Pero nang tumingin ako sa mga mata ni Pedro, nakita ko ang isang bagay na nagpaduda sa akin sa lahat ng makatuwirang paliwanag. Nakita ko ang katotohanan, nakita ko ang tunay na takot at mas malala pa, nakita ko ang pagsusumamo. Nagsusumamo siya sa akin na maniwala sa kanya. Naalala ko 3 linggo na ang nakalilipas nang sabihin ni Pedro na may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatayo sa harap ng aming bahay, nakatingin lang. Binaliwala ko yon, iniisip na paranoia lang ng bata. Naalala ko 2 linggo na ang nakalilipas nang tanungin ako ni Pedro kung gusto pa ba kami ni Papa. Tumawa ako, sinabing oo naman. Anong klaseng bobong tanong iyon? At naalala ko 1 linggo na ang nakalilipas nang magising ako sa hating gabi at nakita ko si Pedro na nakaupo sa pasilyo, nakatitig sa pinto ng opisina ni Lucas. Anong ginagawa mo nagising, Pedro? Nakatitig lang, Mama. Nakatitig sa ano? Wala. Pwede ba akong matulog sa iyo ngayon? Lahat ng mga senyales na ito, lahat ng mga tahimik na kahilingan para sa tulong at binalewala ko ang bawat isa sa kanila. Mama, ang maliit na boses ni Pedro ang nagpabalik sa akin. Maniwala ka ba sa akin sa pagkakataong ito? Sa pagkakataong ito, ang mga salita ay kumagat tulad ng salamin. Ilang beses nang sinubukan ng aking anak na sabihin sa akin ang isang bagay at hindi ko talaga pinakinggan. Huminga ako ng malalim. Sinasabi ng aking lohikal na pag-iisip na iyon ay walang saysay. Ngunit ang aking instinto, ang instinto ng isang ina na natutunan nating huwag baliwalain, ay sumisigaw na mayroong isang bagay na napakasama. Maniwala ako sa iyo, sabi ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakita ko ang kaluwagan sa mukha ng aking anak. Inilagay ko si Pedro sa likod na upuan at inayos ang kanyang seatbelt nang nanginginig ang mga kamay ko. Umupo ako sa driver's seat at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Ipinasok ko ang susi sa ignition pero hindi ko pa pinaandar ang makina. Kailangan kong mag-isip kung tama si Pedro at bawat hibla ng aking pagkatao ay nagsisimulang maniwala na oo. Kung gayon may naghihintay sa amin sa bahay. Isang taong inutusan ni Lucas na gawin ang isang bagay sa amin. Isang bagay na mangyayari habang kami ay natutulog. Tiningnan ko ang orasan sa dashboard. 9:45 p.m. Lilipad ang flight ni Lucas sa kalahating oras. Kung ang plano niya ay mangyari ito pagkatapos niyang lumipad, mayroon kaming halos 1 oras bago. Bago ano? Ano nga ba ang naghihintay sa amin? Kinuha ko ang aking cellphone, naisip kong tawagan ng pulisya. Pero ano ang sasabihin ko?
na ang aking 6 na taong gulang na anak ay nakarinig ng usapan at iniisip na gustong saktan kami ng kanyang ama. Iisipin nilang baliw ako o mas malala pa, babalaan nila si Lucas. At kung mali ako, sisirain ko ang aking kasal dahil sa isang pagkakamali. Pero paano kung tama ako? Mama, hindi tayo uuwi, di ba? Ang boses ni Pedro ay napakaliit mula sa likod na upuan. Hindi, mahal, hindi tayo uuwi. Pinaandar ko ang makina, ngunit sa halip na lumabas ng parking lot patungo sa aming bahay, lumiko ako sa kabilang direksyon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Nagmaneho ako ng walang direksyon sa loob ng halos 15 minuto. Ang isip ko ay mas mabilis pa sa kotse. Dumaan ako sa isang residential area, pagkatapos ay sa ilang saradong tindahan, hanggang sa nakita ko ang isang madilim na eskinita na nakatago sa likod ng isang grupo ng mga lumang commercial building. Ito ang uri ng lugar na walang sinumang dadaan sa gabi. Perpekto. Tumigil ako doon, pinatay ang lahat ng ilaw ng kotse. Mula sa aming kinalalagyan, nakikita ko ang pasukan ng aming subdivision na halos 200 metro ang layo. Kung may pumasok o lumabas, makikita ko. Mananatili tayo rito, Pedro. Sandali lang, ha? Para lang makasigurong maayos ang lahat. Tumango siya na namumula pa rin ang mga mata sa kaiiyak. Bumalik ang katahimikan. Patuloy akong tumingin sa pasukan ng subdivision, naghihintay. Gusto ng isang bahagi ko na walang mangyari, na mali ang pagkakaintindi ni Pedro at tatawanan ko lang ang lahat bukas ng umaga. Pero ang isa pang bahagi ko, ang bahagi na nagsisimulang magising pagkatapos ng ilang taon na natutulog, ay alam na may mangyayari. At tama ako. Eksaktong 10:30 p.m. nang makita ko ang kotse. Isang itim na SUV na may tintadong bintana ang dahan-dahang lumitaw sa pasukan ng subdivision. Hindi ito isang kotse na kilala ko. Nagmamaneho ang aming mga kapitbahay ng mga sedan. Ilan sa kanila ay may import na kotse pero walang sinumang may SUV ng ganoong modelo. At tiyak na walang sinumang nagmamaneho ng ganoong tintadong bintana na imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Huminto ang kotse sandali sa gate. Naghintay ako upang makita kung haharangin ito ng security guard, kung hihingi ng ID, kung gagawa ng anuman, pero bumukas lang ang gate. Kumulo ang aking tiyan. Mama! Bulong ni Pedro mula sa likod. Iyong kotse? Alam ko, anak, magpakatatag ka. Dahan-dahang pumasok ang SUV sa subdivision, sumunod sa pangunahing kalsada hanggang sa lumiko sa aming kalye. Mabilis na tumibok ang puso ko nang bumagal ito eksakto sa harap ng aming bahay. Ang aming bahay, numero 42. Hindi ito maaaring pagtataka. Huminto ang kotse doon. Sa mahabang segundo, walang nangyari. Tanging ang madilim at nakakapanindig balahibong sasakyan na yon ang nakatigil sa harap ng bahay na 5 taon ko nang tinitirhan. Ang bahay kung saan natuto maglakad si Pedro. Ang bahay kung saan pinaniwalaan kong bumubuo ako ng isang pamilya. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto. 2 lalaki ang lumabas. Kahit sa malayo, makikita na hindi sila ordinaryong tao. Nakasuot sila ng madilim na damit, itim na maong, mga jacket na may hood. Ang isa sa kanila ay may backpack sa likod. Ang isa pa ay may hawak sa kamay na hindi ko makilala. Tiningnan nila ang paligid, sinisigurado kung may nakakakita. Walang katao ang kalye. Lahat ng mga kapitbahay ay nasa loob na siguro ng bahay, nanonood ng TV, naghahapunan, namumuhay ng normal, hindi iniisip kung ano ang nangyayari sa labas. Doon ako nakakita ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Inilabas ng isa sa mga lalaki ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit at metalikong bagay na kumislap sa mahinang liwanag ng poste. Sa simula, inakala kong baril iyon at ang buong katawan ko ay naghanda para sumigaw, para gumawa ng isang bagay. Pero pagkatapos ay napagtanto ko kung ano iyon, isang susi. Mayroon siyang susi ng aming bahay. Naglakad ang lalaki patungo sa harap na gate at nang buong kalmado, inipasok ang susi sa lock. Narinig ko ang click kahit sa loob ng kotse, kahit sa ganitong kalayuan. O baka imahinasyon ko lang, pero nakita ko ang gate na dahan-dahang bumukas nang walang anumang pagtutol. Paano siya nagkaroon ng susi? Bulong ko sa sarili ko.
Pero kahit habang nagtatanong, alam ko na ang sagot. Binigay iyon ni Lucas sa kanila. 3 tao lang sa mundo ang may susi ng aming bahay. Ako, si Lucas, at ang duplicate na susi na nasa opisina ni Lucas sa nakalock na drawer ng kanyang desk. Napakalakas ng pagduduwal na naramdaman ko na kinailangan kong buksan ang bintana ng kotse para makahinga. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi pero hindi iyon nakatulong. Walang makakatulong dahil ngayon lubos na akong sigurado. Pinlano ito ng aking asawa, binigyan niya ng susi ang mga estranghero. Sinabi niya sa kanila na pasukin ang aming bahay habang kami ni Pedro ay natutulog. Pumasok ang 2 lalaki sa bakuran at naglakad patungo sa harap na pinto. Parehong proseso, susi, lock, bumukas ang pinto. Pumasok sila sa aming bahay na parang sila ang may-ari, na parang may karapatan silang nandoon. At pagkatapos ay sumara ang pinto sa likod nila. Naparalisa ako, nakatitig sa aming bahay. Mula sa labas, lahat ay mukhang normal. Patay ang mga ilaw, tulad ng iniwan ko nang umalis kami papunta sa paliparan. Sarado ang mga kurtina, ang hardin na diniligan ko kaninang umaga ay tahimik sa ilalim ng simoy ng gabi, pero sa loob ay may 2 lalaki, 2 estranghero sa aking bahay. Mama, pumasok sila. Nanginginig ang boses ni Pedro. Ano ang gagawin nila? Hindi ko alam, mahal. Pero alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, alam ko. Narinig ni Pedro si Lucas na nagsabi na mabilis lang daw na matutulog kami. Isa lang ang ginagawa sa mga taong natutulog na mabilis at hindi ko man lang makumpleto ang pag-iisip. Kinuha ko ang aking cellphone, nanginginig ng husto ang aking mga kamay na halos mahulog ko. Naisip kong tawagan ang pulisya. Sa pagkakataong ito, mayroon akong tunay na ebidensya. May mga lalaki na pumapasok sa aking bahay. Hindi mahalaga na mayroon silang susi. Hindi sila nakatira doon. Wala silang pahintulot na nandoon, pero bago ko pa madayal, may nangyari. Isang mahinang ilaw ang lumitaw sa isa sa mga bintana ng 2nd palapag, ang bintana ng kwarto ni Pedro. Umakyat ang mga lalaki. Pinanood ko ang ilaw na iyon na gumagalaw, malamang ay isang flashlight na lumilipat mula sa isang kwarto patungo sa isa pa. Ang aking kwarto, ang banyo, ang opisina ni Lucas, ang sala. May hinahanap sila o may isang tao. Kailangan nilang tiyakin na walang laman ang bahay bago gawin ang anumang ipinagawa ni Lucas. Lumipas ang 5 minuto, pagkatapos ay 10. Patuloy na gumagalaw ang ilaw sa bahay. Sa isang punto, nakita ko ang ilaw ng kusina na umilaw, pagkatapos ay namatay. Pagkatapos ay ang opisina, pagkatapos ay namatay muli. Ano ang hinahanap nila? Bulong ko. Si Pedro ang sumagot ng may nakakatakot na kalinawan na minsan ay taglay ng mga bata. Tayo po mama, hinahanap nila tayo. At tama siya. Siyempre tama siya. Kailangan nilang kumpirmahin na wala kami doon, na somehow ay nagkamali ang plano, na ang babae at ang bata na dapat ay natutulog sa kanilang mga kama ay wala saan man sa bahay. Na-imagine ko ang kanilang pagkalito, ang kanilang pagkabigo, dahil kung anuman ang plano ni Lucas, hindi ito maaaring maisakatuparan kung wala kami doon. Patuloy akong nagmasid. Ang ilaw ay nasa ibaba na muli, sa sala. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa likod ng mga kurtina. Pagkatapos ay muling dumilim ang lahat. Naisip ko na baka umalis na sila, nasusuko sila at tatawagan si Lucas, sasabihing hindi magagawa ang trabaho. Pero hindi iyon ang nangyari. Isa sa mga lalaki ang lumitaw sa bintana ng kusina. Kitang-kita ko nang may binuksan siya, parang isang bote. Ibuhos niya ang laman nito sa isang lugar na hindi ko makita. Pagkatapos ay lumipat siya sa sala. Ginawa niya ang parehong bagay at doon na umabot sa akin ang amoy. Kahit sa loob ng kotse, kahit 200 metro ang layo, naramdaman ko ang isang malakas at kemikal na amoy na nagpaalala sa akin ng gasolinahan. Gasolina? Ibubuhos nila ang gasolina sa aming bahay. Hindi, bulong ko. Hindi. Doon ko nakita ang maliit na silakbo ng apoy sa simula, isang kislap lamang sa bintana ng sala, ngunit mabilis itong lumaki, nakakatakot na mabilis. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang mga kulay kahel na apoy na dinidilaan ang mga kurtina.
Nabasag ang salamin ng bintana sa tindi ng init at lumabas ang mga apoy, umakyat sa labas ng dingding. Sinunog nila ang aming bahay. Napasigaw ako, ngunit hindi makalabas ang boses. Mahigpit kong hinawakan ang manibela na namuti ang aking mga daliri. Sa likod ng upuan, narinig ko si Pedro na nagsimulang umiyak. "Ang bahay natin, Mama, nasusunog ang bahay natin." Hindi ako makasagot. Nakatitig lang ako na puno ng takot habang kumakalat ang mga apoy. Sumabog ang bintana ng kwarto ni Pedro. Nagsimulang umakyat ang itim at makapal na usok na binibigyan ng ilaw mula sa ibaba ng nakakapanindig balahibong ningning ng apoy. Lahat ng mayroon kami ay nasa loob. Ang mga damit ni Pedro, ang kanyang mga laruan, ang mga larawan ng aming pamilya, ang kumot na ginawa ng aking nanay para sa akin bago siya namatay, ang mga drawing na ginawa ni Pedro sa eskwelahan, mga alaala, buhay, lahat ay nagiging abo. Pero mas masahol pa roon, mas masahol pa ay ang pagkaunawa sa kung ano ang mangyayari kung umuwi kami. Matutulog kami. Si Pedro sa kanyang maliit na kwarto kasama ang kanyang mga stuffed dinosaur. Ako sa aking kwarto, malamang ay nagbabasa bago matulog, tahimik, walang kaalam-alam. At pagkatapos, magsisimula ang apoy. Marahil ay magigising kami sa usok. O baka hindi. Marahil ay mawawalan kami ng malay sa usok bago pa man namin mapansin ang panganib. At pagkatapos, magiging isang trahedya lang ito, isang nakakatakot na aksidente. Isang ina at anak na namatay sa sunog sa bahay habang ang asawa at ama ay nasa biyahe para sa trabaho. Ang perpektong alibi. Biglang bumukas ang mga pintuan ng aming bahay. Tumakbo palabas ang dalawang lalaki, halatang apektado ng usok, pero hindi sila mukhang natatakot. Mukha silang nagmamadali, tulad ng isang taong may trabahong kailangan tapusin at ayaw magsayang ng oras. Mabilis silang pumasok sa SUV. Umandar ang makina at mabilis na umalis ang kotse, lumiko sa kanto at nawala sa gabi. Nanatili akong nakaupo doon, pinapanood ang aming bahay na nasusunog. Naabutan na ng apoy ang halos buong ikalawang palapag. Nagsisimula ng bumigay ang bubong. Lumabas na ngayon ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay sumisigaw, ang iba ay tumatakbo para tumulong. Narinig ko ang mga sirena sa malayo. May tumawag sa mga bumbero. Pero huli na. Huli na para iligtas ang bahay. Huli na para iligtas ang anumang bagay. "Mama," humikbi si Pedro. Si Papa ang nagpagawa nito." Tiningnan ko ang aking anak sa rearview mirror. Punong-puno ng luha ang kanyang maliit na mukha na binibigyan ng ilaw ng malayong kislap ng apoy. Napakaliit niya, napaka-inosente, at sinubukan niya akong bigyan ng babala. "Oo, mahal," sagot ko, lumabas nang nanginginig ang boses ko. Siya ang nag-utos. "Bakit? May nagawa ba kaming mali?" Dinurog ng tanong na iyon ang aking puso. "Hindi, anak, wala tayong ginawang mali. Walang anumang kasalanan mo ito. Hindi kailanman." Nag-vibrate ang aking cellphone, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Tiningnan ko ang screen. Mensahe ito mula kay Lucas. "Mahal, kararating ko lang. Sana ay mahimbing ang tulog ninyo ni Pedro. Tatawagan ko kayo bukas ng umaga. Mahal ko kayo." 3 beses kong binasa ang mensahe. Bawat salita ay parang kutsilyo. Mahimbing ang tulog. Alam niya ng eksakto kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Alam niyang nasusunog ang aming bahay, na sinubukan kaming patayin ng mga lalaking inupahan niya. Gayunpaman, ipinadala niya ang mensaheng ito. Ginagawa ang kanyang alibi, nagpapanggap na mapagmahal at nag-aalalang asawa na tatawag bukas ng umaga at malalaman ng trahedya. Ibinato ko ang cellphone sa upuan ng pasahero nang napakalakas na tumalbog ito at nahulog sa sahig ng kotse. Hindi ko na pinansin. Nandoon lang ako nakaupo sa loob ng 40 minuto, pinapanood ang mga bumbero na sinisikap na apulahin ang apoy. Sa puntong ito, maraming kapitbahay na ang nasa kalye. Nakilala ko si Aling Elena na nakatira 3 bahay mula sa amin. Si Mang Roberto na laging nagrereklamo sa aming aso. Ang aso na ngayon ay marahil patay na, nakulong sa isang lugar sa loob ng impyernong iyon. Ang pamilyang Mendoza kasama ang kanilang 2 maliliit na anak
na nanonood ng may takot. Lahat sila ay nag-iisip na ito ay isang aksidente, isang random na trahedya. Wala sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan at hindi ko masabi. Hindi pa dahil kung magpapakita ako ngayon, kung tatakbo ako doon na sumisigaw na buhay kami, malalaman ni Lucas. Malalaman ng mga lalaking inupahan niya. At pagkatapos susubukan nila ulit. At sa susunod na pagkakataon, hindi kami magiging maswerte na may anak na nakarinig ng maling pag-uusap sa tamang oras. Kailangan kong mag-isip, kailangan ko ng isang plano. Mama, mananatili ba tayo rito sa buong gabi? Pagod na ang boses ni Pedro ngayon. Ang pagkabigla ay napalitan ng pagod. Hindi, anak, aalis tayo rito. Pero saan? Hindi ako makapunta sa bahay ng mga kaibigan. Kilala nilang lahat si Lucas, nagtitiwala sila sa kanya. Hindi ako makapunta sa bahay ng mga kamag-anak. Matagal nang namatay ang aking mga magulang at ang kaunting tiyuhin at pinsan na mayroon ako ay nakatira malayo at hindi makakatulong sa akin laban sa isang lalaking tulad ni Lucas. Si Lucas ay respetado, matagumpay. Lahat ng kakilala namin ay iniisip na siya ay perpekto, ang perpektong asawa, ang dedikadong ama. Kung magpapakita ako na sinasabing sinubukan niya kaming patayin, sino ang maniniwala? Pinaandar ko ang makina ng kotse, dahan-dahang lumabas sa madilim na kalye, nagmamaneho sa kabaligtaran ng direksyon ng subdivision. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Nagmaneho ako ng walang direksyon sa paligid ng lungsod sa loob ng halos 1 oras. Nakatulog si Pedro sa likod, pagod na sa kaiiyak. Nainggit ako sa kakayahan ng mga bata na basta na lang huminto kapag masyado ng sobra ang lahat. Hindi humihinto ang isip ko. Umikot-ikot ito, sinusubukang intindihin kung bakit. Bakit gagawin niyon ni Lucas? Masaya kami, o sa tingin ko ay masaya kami. Hindi siya kailanman naging marahas. Hindi niya ako kailanman tinakot. Hindi niya kailanman ipinakita ang anumang senyales na kaya niyang gawin ang ganoon. O nagawa na ba niya? Nagsimula akong maalala ang maliliit na bagay. Mga bagay na noong panahong iyon ay hindi mukhang mahalaga. 3 buwan na ang nakalilipas, iginiit ni Lucas na pirmahan ko ang ilang papel. Proxy lang iyan, mahal. Kung may mangyari sa akin, may access ka sa aking mga account. Pinirmahan ko nang hindi binabasa ng maayos. Nagtiwala ako sa kanya. 2 buwan na ang nakalilipas, kumuha siya ng life insurance, isang malaking halaga. Para protektahan kayo, sabi niya. Kung may mangyari sa akin, magiging maayos kayo. Naalala kong kakaiba yon noon. Bata pa si Lucas, malusog, pero labis siyang nagpumilit kaya pumayag ako. At 1 buwan na ang nakalilipas, nagsimula siyang magbiyahe ng mas madalas. Mga oportunidad sa negosyo, sabi niya. Pero ngayon ay nagtataka ako. Negosyo ba talaga o pinaplano niya ito? Gumagawa ng mga alibi, nagtatatag ng pattern ng madalas na pagbiyahe para kapag nangyari ito, walang magdududa. Lahat ay umayon ngayon. Lahat ay nagkaroon ng nakakatakot at perpektong kahulugan. Huminto ako sa isang 20 after oras na gasolinahan sa labas ng bayan. Kailangan ko ng oras para mag-isip at kailangan kong suriin ang isang bagay. Nang maingat upang hindi magising si Pedro, kinuha ko ang aking cellphone mula sa sahig ng kotse. Hindi ko na mabilang kung ilang notifikasyon ang dumating, mga mensahe mula sa mga kapitbahay, mula sa tagapamahala ng subdivision, kahit mula sa mga taong halos hindi ko kilala. Lahat ay nagtatanong kung maayos ako, kung kami ni Pedro ay nasa bahay nang nangyari ito, kung kailangan ng tulong. Binaliwala ko ang lahat at dumiretso sa mga email. Hinanap ko ang seguro sa buhay. Nakita ko ang pulisa na ginawa ni Lucas. Binuksan ko ang dokumento at nagsimulang magbasa. Dinala ng aking mga mata ang mga linya ng legal na teksto hanggang sa makita ko ang halaga. Dito sa Brazil, ang orihinal na halaga ay 2 milyong Brazilian reais. Katumbas nito, humigit kumulang 21.6 milyong Philippine peso, PHP, batay sa exchange rate ngayong araw. Kumulo ang aking tiyan. 2 milyong Brazilian reais.
humigit kumulang 21.6 milyong PHP. Kung sakaling mamatay ang asawa at anak sa aksidente, patuloy akong nagbasa. Ang pulisa ay ginawa eksaktong 6 na linggo na ang nakalilipas. Mayroon itong turn to araw na waiting period na tapos na at ang beneficiary kung sakaling mamatay kami ay si Lucas. Siyempre, sumandal ako sa manibela, nararamdaman ang isang alon ng pagduduwal na napakalakas na akala ko ay susuka ako doon mismo. 2 milyong Brazilian reais, halos 21.6 milyong PHP. Iyon. Iyon kami para sa kanya. Hindi kami pamilya, hindi kami mga taong mahal niya. Kami ay isang puhunan, isang problemang dapat lutasin, isang paraan para sa madaling pera. Ilang beses na niya akong tiningnan nang may pagmamahal, hinahalikan. Sinasabing mahal niya ako habang pinaplano niya kung paano kami papatayin. Gaano katagal siya nag-research, naghanap ng mga taong gagawa ng maruming trabaho, kinakalkula ang pinakamagandang oras. At si Pedro, Diyos ko, si Pedro, ang kanyang sariling anak, ang bata na binuhat niya ng ipanganak, na tinuruan niyang maglakad, na binasahan niya ng mga kwento bago matulog. Paano nagiging ganito ang isang lalaki? Wala akong sagot, marahil ay hindi kailanman magkakaroon. Muling nag-vibrate ang cellphone. Isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito ay hindi mula kay Lucas, kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Binabati kita sa pagtakas, pero hindi magtatagal. Malalaman niya at kapag nalaman niya, walang lugar sa mundo kung saan kayo makakapagtago. Kinilabutan ako. Nahulog ang cellphone ko na parang nasusunog, alam nila. Sa paanuman, alam nilang hindi kami patay at binabalaan nila ako. Tumingin ako sa paligid ng gasolinahan. Halos walang laman, isang antok na gasolinero lang at isang truck driver na nagkakarga ng gasolina. Pero bigla, bawat anino ay mukhang nagbabanta. Bawat nakaparadang kotse ay maaaring may nagmamasid sa akin. Kailangan kong umalis doon. Kailangan ko ng tulong. Tunay na tulong. Doon ko naalala. Ilang taon na ang nakalilipas, noong buhay pa ang aking ama, mayroon siyang abogada, isang babae na nagngangalang Dr. Maria Silva. Tinulungan niya ang aking pamilya sa mana ng mamatay ang aking lolo. Siya ay discreet, matalino at lubos na pinagkakatiwalaan ng aking ama. Kung balang araw ay magkaroon ka ng malaking problema, sabi ng aking ama minsan, isang problemang hindi mo masabi sa sino man. Hanapin mo si Dr. Maria, alam niya ang gagawin. Noong panahong iyon, naisip kong kakaiba, anong uri ng problema ang napakalaki na hindi ko masabi sa sino man. Pero ngayon, naiintindihan ko. Ngayon, mayroon akong eksaktong ganoong uri ng problema. Kinuha ko muli ang cellphone, binaliwala ang nagbabantang mensahe. Hinanap ko sa aking mga lumang kontak ang mga inilipat ko mula sa isang cellphone patungo sa isa pa sa paglipas ng mga taon nang hindi kailanman binubura. At doon iyon. Dr. Maria Silva, ang numero ay ilang taon na ang nakalipas. Baka hindi na gumagana, pero ito ang tanging pagkakataon ko. Nagdial ako. Halos 2 a.m. na. Malamang ay hindi siya sasagot, at kung sasagot man, malamang ay sasabihin niya sa akin na tumawag sa oras ng opisina. Nagring ang telepono. 1 beses, 2, 3. Sa ikalimang ring, may sumagot. Hello? Ang boses ay babae, alerto, sa kabila ng oras. Hindi ito boses ng isang bagong gising, ito ay boses ng isang naghihintay ng mahalagang tawag. Dr. Maria, si Julia ito. Si Julia Ferreira, ang anak ni Mang Roberto Ferreira. Nagkaroon ng pagtigil. Julia, ilang taon na ba? 5, 6, 7, sagot ko, mula pa ng libing ng aking ama. Oo, ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala kahit na matagal na. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit propesyonal. Ano ang nagtulak sa iyo na tumawag sa akin ng 2 a.m. Julia? Huminga ako ng malalim. Sinubukan akong patayin ng aking asawa, ako at ang aking anak, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Katahimikan sa kabilang linya, ngunit hindi ito katahimikan ng pagkabigla o pagdududa. Ito ay katahimikan ng isang nagpoproseso ng impormasyon, nag-iisip na ng mga solusyon. Nasaan ka ngayon? Sa isang gasolinahan sa highway na lumalabas sa bayan. Mag-isa ka ba?
Hindi, kasama ko ang anak ko. 6 na taong gulang siya. Alam ba ng asawa mo kung nasaan ka? Hindi, akala niya patay na kami. Mabuti, lumakas ang kanyang boses. Nagbibigay ito sa atin ng oras. Makinig kang mabuti, Julia. Huwag kang umuwi. Huwag kang tumawag sa mga kaibigan o kamag-anak. Huwag kang gumamit ng credit card. Huwag kang mag-post ng anuman sa social media. Naiintindihan mo ba? Opo. Saang gasolinahan ka eksakto? Tumingin ako sa paligid at sinabi ang pangalan. Sige, manatili ka riyan. Sa eksaktong 40 minuto, may darating na kotse, isang silver Honda Civic. Ang plaka ay nagtatapos sa 377. Ang taong magmamaneho ay nagngangalang Teresa. Dadalhin ka niya at ng iyong anak sa isang ligtas na lugar. Maaari mo siyang pagkatiwalaan. Paano ka, Julia? Hiniling ng iyong ama sa akin na alagaan ka kung may mangyari sa kanya. Ipinangako ko. At palagi akong tumutupad sa aking mga pangako. Huminto siya. 40 minuto. Huwag kang lumabas ng kotse hanggang sa dumating ang Civic. At Julia? Opo. Tama ang ginawa mo sa pagtawag sa akin. Aayusin natin ito, pero kailangan mong magtiwala sa akin ng lubusan. Kaya mo bang gawin iyon? Tiningnan ko si Pedro na natutulog sa likod na upuan. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Ang bata na nagligtas sa akin sa kanyang tapang na sabihin sa akin ang narinig niya kahit alam niyang hindi ako maaaring maniwala. Kaya ko po, sagot ko. Eksaktong 38 minuto pagkatapos, nakita ko ang silver Honda Civic na pumasok sa gasolinahan. Ang plaka ay nagtatapos sa 377 tulad ng sinabi ni Dr. Maria. Isang babae na nasa mga 40 anyos ang lumabas ng kotse. Itim ang buhok na nakatali sa ponytail. Simple ang damit, maong at itim na blusa. Mukha siyang ordinaryong tao, pero may isang bagay sa paraan ng kanyang paggalaw, kung paano ang kanyang mga mata ay sumisiyasat sa paligid, na nagsabi sa akin na siya ay anumang bagay maliban sa ordinaryo. Lumakad siya patungo sa aking kotse at marahang kumatok sa bintana. Binuksan ko. Julia? Tanong niya ng mahina. Opo, ako si Teresa. Umalis na tayo rito. Saan? Sa isang ligtas na lugar. Iyon lang ang kailangan mong malaman sa ngayon. Tiningnan niya si Pedro sa likod na upuan. Tulog siya? Opo. Mabuti. Ako ang magmamaneho ng kotse mo. Uupo ka sa upuan ng pasahero, mas hindi ka hinahinala kaysa magpalit ng sasakyan dito. May sense. Lumabas ako sa driver's seat at lumipat sa pasahero. Mahusay na pumasok si Teresa, inayos ang upuan at mga salamin, at umalis sa gasolinahan ng walang pagmamadali, na parang mayroon kaming lahat ng oras sa mundo. Nagmaneho kami ng tahimik sa loob ng halos 20 minuto. Patuloy niyang chinecheck ang mga salamin, lumiliko sa mga random na kanto, bumabalik sa mga kalye na napuntahan na namin. Sinusigurado niya na walang sumusunod sa amin. Walang nakasunod sa atin, sabi niya sa wakas, mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Sino ka? Tanong ko. Paano mo nakilala si Dr. Maria? Trabaho ko siya sa loob ng 12 taon. Siya ang bahala sa legal na bahagi. Ako ang bahala sa ibang bagay. Anong ibang bagay? Tumingin sa akin sandali si Teresa. Proteksyon, investigasyon. Minsan inaayos ko ang mga problemang hindi kayang ayusin ng mga abogada gamit lang ang papeles. Parang private detective ka? Ganon? Hindi siya nagpaliwanag at napagtanto kong hindi ako dapat magpumilit. Narating namin ang isang lumang residential building sa sentro ng lungsod. Ipinarking ni Teresa sa isang underground garage at inakay ako sa elevator. Umakyat kami sa ika-4 na palapag ng tahimik. Maliit at simple ang apartment. Mga functional na kasangkapan, walang dekorasyon. Mukha itong isang opisina na biglang ginawang tirahan kaysa isang tunay na bahay. Maaari kang magpahinga rito, sabi ni Teresa, tinuro ang isang sofa. Mayroong kwarto doon. Maaari mong ilagay ang iyong anak sa kama. Binuhat ko si Pedro na patuloy na mahimbing na natutulog papunta sa kwarto. Napakaliit nito, isang solong kama lang at isang aparador.
Maingat kong inihiga si Pedro, tinanggal ang kanyang sapatos at kinumutan siya ng isang kumot na nakatupi sa paanan ng kama. Nandoon lang ako sandali, nakatingin sa kanya. Napakaliit, napaka-inosente, iniligtas niya ang aming buhay ngayong araw. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana kami. Bumalik ako sa sala. Nakaupo si Teresa sa isang silya, nagtatype ng isang bagay sa isang laptop. Si Doktora Maria ay darating sa loob ng ilang oras, sabi niya, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa screen. Samantala, kailangan kong malaman mo ang lahat, mula sa simula. At isinalaysay ko ang tungkol sa biyahe ni Lucas, tungkol sa narinig ni Pedro, tungkol sa aking desisyon na maniwala sa kanya, tungkol sa mga lalaking may susi, tungkol sa sunog, tungkol sa pulisan ng siguro, tungkol sa nagbabantang mensahe. Nakinig si Teresa nang hindi nagagambala, nagtatala lang paminsan-minsan. Nang matapos ako, isinara niya ang laptop. 2 milyong Brazilian reais, humigit kumulang 21.6 milyong PHP sa siguro sa buhay, sabi niya nang mapag-isip. Malaking pera iyan. Hindi lang para sa pera, sagot ko. Hindi maaaring. Malaki ang kita ni Lucas. Mayroon kaming komportabling buhay. Sigurado ka? Sumimangot siya. Paano? May access ka ba sa kanyang mga account? Alam mo ba talaga kung magkano ang kinikita niya? Kung magkano ang ginagastos niya? Huminto ako para mag-isip. Hindi ko alam. Palaging si Lucas ang namamahala sa pananalapi. Sinabi niya na huwag akong mag-alala sa mga bagay na yon, na siya ang bahala sa lahat. Hindi, aminin ko. Siya ang palaging bahala doon. Tumango si Teresa na parang alam na niya ang sagot. Iimbestigahan ko. Bukas ng umaga malalaman natin ng eksakto kung ano ang sitwasyon sa pananalapi ng iyong asawa at tiyak na matutuklasan natin ang ilang problema. May sense. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay at ang pagpatay sa sariling pamilya para sa pera ng siguro ay tiyak na isang desperadong gawa. At ang mensahe? Tanong ko. Ang mensaheng nagsasabi na alam nilang nakatakas kami? Maaaring ang mga lalaking inupahan niya, napansin nilang walang laman ang bahay at pinalaan ng iyong asawa, o baka bluff lang para takutin ka. Tiningnan ako ni Teresa sa mata. Ano man ang mangyari, malalaman nila sa lalong madaling panahon na buhay ka. Kapag natapos na ng kagawaran ng bumbero ang paghahalungkat sa mga abo at walang makitang bangkay, ideklara ka nilang nawawala. Malalaman ng iyong asawa at pagkatapos ay kikilos siya, magpapanggap na desperado na naghahanap sa iyo, gagamitin ng media, social media, lahat, magpapanggap na nag-aalalang asawa at totoong hahanapin ka, hindi para iligtas, kundi para tapusin ang trabaho. Ang takot na naging natulog dahil sa adrenaline ay muling bumalik ng buong puwersa. Ano ang gagawin ko? Wala, manatiling nagtatago. Hayaan mo kami ni Dr. Maria ang bahala rito. Mayroon kaming karanasan sa ganitong uri ng sitwasyon. Anong uri ng sitwasyon? Nag-aalangan si Teresa bago sumagot. Mga babaeng nasa panganib, mga batang nasa panganib. Hindi ito ang unang beses na nakipag-ugnayan kami sa mga asawang sumusubok na patayin ang kanilang mga asawa. At, sa kasamaang palad, marahil hindi ito ang huli. Hindi ko alam kung nakakaaliw iyon o mas nakakatakot. Nagpalipas ako ng buong gabi na gising sa sofa, hindi makatulog. Bawat ingay sa pasilyo ay nagpapakaba sa akin. Bawat kotseng dumadaan sa labas ay maaaring sila na ang darating para kunin kami. Sa kalaunan ay nakatulog si Teresa sa silya, pero kahit tulog ay mukha siyang alerto, tulad ng isang sundalo na sinanay na magising sa pinakamaliit na senyales ng panganib. Nang magsimulang sumikat ang araw, nagpapailaw sa lungsod sa pamamagitan ng mga bintana na may saradong kurtina, narinig ko ang susi na umiikot sa kandado. Agad na nagising si Teresa, ang kamay ay napunta sa isang bagay sa kanyang baywang. Isang baril. Napansin ko nang may pagkabigla, pero nakarelax siya nang makita niya kung sino ang pumasok. Si Dr. Maria iyon. Siya ay eksaktong tulad ng naalala ko. Babaeng nasa mga 50 anyos, may kulay abong buhok na nakagupit ng elegante sa isang bobcat, manipis na salamin sa mata at walang dungis na Amerikana kahit na sa oras na iyon ng umaga.
Mukha siyang abogada na direktang lumabas sa isang business magazine, pero nang tingnan niya ako, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa isang may kakayahang propesyonal. Nakita ko ang pakikiramay at determinasyon. Julia, sabi niya, inilagay ang dala niyang folder sa mesa. Ikinalulungkot ko ang pinagdadaanan mo, pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa dito. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabaga sa aking mga mata. Iyon ang mga unang mabait na salita na narinig ko mula nang magsimula ang lahat. Salamat po, kaya kong sabihin. Ipinapaalam sa akin ni Teresa ang sitwasyon. Magdamag kong inimbestigahan ang iyong asawa. Binuksan niya ang folder at kinuha ang ilang dokumento. At ang nalaman ko, ayon, nagpapaliwanag ng maraming bagay. Ano? Inilagay ni Dr. Maria ang unang dokumento sa harap ko. Ito ay isang bank statement. Bangkarote si Lucas, lubos na bangkarote. May utang siya na higit sa kalahating milyong Brazilian reais, humigit kumulang 5.4 milyong PHP. Tiningnan ko ang mga numero nang hindi makapaniwala. Paano ito posible? Maayos ang buhay namin, walang kailanman nawawala. Paano? Pagsusugal, online na pustahan, lalo na. Nagsimula ng maliit ilang taon na ang nakalilipas, lumala ito. Nangutang siya sa mga usurero para mabayaran ang mga talo. Nang hindi niya mabayaran, nangutang pa siya para mabayaran ang mga naunang utang. Itinuro niya ang iba't ibang transaksyon. Ito ay isang vicious cycle at siya ay lumulubog. Umiikot ang aking ulo. Pagsusugal. Hindi kailanman binanggit ni Lucas na gusto niya ang pagsusugal. Kailanman. Mayroon pa, patuloy ni Dr. Maria. Nangutang din siya gamit ang iyong bahay bilang kolateral nang hindi mo alam, sa tingin ko. Paano niya nagawa iyon nang walang pirma ko? Naalala mo ba ang proxy na pinirmahan mo 3 buwan na ang nakalilipas? Iyong sinabi niya na para kung may mangyari sa kanya? Tiningnan ako ni Dr. Maria nang may makahulugang tingin. Binigyan siya nito ng kapangyarihan na pirmahan ang mga dokumento sa iyong pangalan. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Niloko niya ako, pinlano niya ang lahat. Ang bahay ay nakasangla hanggang sa bubong, patuloy niya. Kung hindi niya mabayaran ang mga utang sa susunod na 3 buwan, mawawala sa inyo ang lahat, o mas tama, mawawala sana dahil wala na ang bahay. Pero ang siguro ng bahay ay siya rin ang tanging beneficiary. Babayaran ng insurance company ang kabayaran sa kanya. Pinagsama ni Dr. Maria ang mga papeles. Julia, diretsahan ako. Gumawa si Lucas ng perpektong plano. Pinatay kayong dalawa sa isang aksidenteng sunog. Nakatanggap ng 2 milyong Brazilian reais, humigit kumulang 21.6 milyong PHP mula sa seguro sa buhay. Nakatanggap ng isa pang kalahating milyong Brazilian reais, humigit kumulang 5.4 milyong PHP mula sa seguro ng bahay. Binayaran ang lahat ng utang at mayroon pa ring sapat na pera para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Sisirain niya ang aming pamilya para sa pera, bulong ko. Gumagawa ang mga tao ng mas masahol pa para sa mas kaunti, komento ni Teresa. Nagpalipas ako ng sumunod na 3 araw na nakakulong sa apartment na iyon. Hindi ako makalabas, hindi ako makatawag sa sinuman, hindi ko man lang matingnan ang bintana sa takot na baka may makakita sa akin. Si Pedro ay nalilito at natatakot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan naming magtago, kung bakit hindi kami makakauwi, kung bakit hinahanap kami ni Papa sa mga balita na parang nag-aalala siya gayong alam namin ang totoo. Dahil oo, hinahanap kami ni Lucas at ginagawa niya itong palabas. Ipinakita sa akin ni Teresa ang mga report, si Lucas na nagbibigay ng mga panayam, umiiyak sa harap ng kamera, nagmamakaawa sa sinumang nakakita sa kanyang nawawalang asawa at anak na makipag-ugnayan. Nag-alok siya ng reward, gumawa siya ng mga pahina sa social media, nagpakilos ng mga volunteer para maghanap. Nakakadiri itong panoorin. Ang lalaking iyon na umiiyak sa TV ay siya ring umupa ng mga tao para kami ay sunugin ng buhay. Magaling siya dyan, komento ni Teresa habang pinapatay ang TV. Napakagaling. Halos maniwala ka na talaga siyang nagmamalasakit. Paano niya nagagawa iyon? Tanong ko. Paano siya nakapagsisinungaling ng ganyan? Sanay, sagot ni Dr. Maria.
Dumadalaw siya araw-araw, nagdadala ng mga update. Ang mga taong tulad niya ay matagal nang nagsisinungaling na hindi na nila alam ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at kasinungalingan. Para sa kanya, sa sandaling ito, ang pag-arte ay ang realidad. Ngunit habang ginagawa ni Lucas ang kanyang pampublikong teatro, si Dr. Maria at Teresa ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, nag-iimbestiga, nagtitipon ng ebidensya, bumubuo ng kaso. Nakita namin ang mga lalaking nagsunog ng inyong bahay, sabi ni Teresa sa akin sa ikatlong araw. Bueno, isa sa kanila ang isa pa ay tumakas mula sa bayan. Pero ang nanatili, sabihin na nating handa siyang makipag-usap. Makipag-usap tungkol saan? Tungkol sa kung sino ang umupa sa kanya, tungkol sa kung magkano ang ibinayad, tungkol sa mga tiyak na tagubilin na natanggap niya. Ngumiti si Teresa, isang ngiti ng walang humor. Tingnan mo, ang mga upahang kriminal ay hindi kilala sa kanilang katapatan. Nang mapansin niyang nagkamali ang trabaho at siya ang sisisihin ng mag-isa, naging interesado siyang makipagkasundo. Kung gayon, mayroon tayong ebidensya. Ebidensya na umupa si Lucas sa kanya? Mayroon kaming mga text message, bank transfer, recording ng mga tawag na ginawa niya. Tila gusto niyang i-record ang mga usapan bilang seguridad kung sakaling subukan siyang lokohin ng kanyang amo. Pinagsama ni Dr. Maria ang kanyang mga daliri. Julia, mayroon kaming sapat na ebidensya para arestuhin si Lucas ngayon. Bilis ng tibok ng puso ko. Kung gayon, bakit hindi siya arestuhin? Dahil gusto namin ng higit pa sa pag-aresto sa kanya dahil sa pag-upa ng mga arsonist, sagot ni Dr. Maria. Gusto namin siyang arestuhin dahil sa tangkang pagpatay. Gusto naming umamin siya. At para doon, kailangan namin ng estratehiya. Doon niya ipinaliwanag sa akin ang plano. Desperado si Lucas, hindi lang dahil nabigo ang plano, kundi dahil patuloy na lumalaki ang mga utang. Walang pakialam ang mga usurero na nawawala ang kanyang asawa at anak. Gusto nila ang kanilang pera. At nang walang mga bangkay, nang walang mga death certificate, hindi makakatanggap ng siguro si Lucas. Pinipiga siya mula sa lahat ng panig, paliwanag ni Dr. Maria. At ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Kailangan natin siyang itulak na gumawa ng sapat na malaking pagkakamali na hindi niya kayang itanggi. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanya na nakita niya kayo. Simple ang plano, ngunit mapanganib. May kontak si Dr. Maria sa pulisya, isang detektib na nakatrabaho niya sa mga nakaraang kaso at mapagkakatiwalaan. Pabayaan niya itong makalabas na mayroon siyang lead sa kinaroroonan ni Julia at Pedro na marahil ay nagtatago sa isang farmhouse na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Kasinungalingan iyon, syempre, ngunit hindi iyon malalaman ni Lucas. Kung talagang gusto niya kayong patay, sabi ni Dr. Maria, kikilos siya, susubukan niyang abutan kayo bago pa ang pulisya, at kapag ginawa niya iyon, doon kami naghihintay. Kumpletong sabi ni Teresa. At tinanong ko, nasaan ako? Sa totoong farmhouse. Seryoso akong tiningnan ni Dr. Maria. Ikaw ang magiging pain, Julia. Iyan lang ang paraan para umamin siya. Kinilabutan ako. Susubukan niya akong patayin muli. Hindi siya magtatagumpay dahil si Teresa at isang buong koponan ay nandoon, nakatago. Kinukuhanan ng video ang lahat, nagre-record ng lahat. Sumandal siya sa harapan. Kailangan nating marinig mula sa kanya sa malinaw na salita na gusto kanyang patayin. Kailangan nating direktang pagbantaan kanya. Sa video at audio na ebidensya, walang abogada sa mundo ang makakapagligtas sa kanya. At kung may mangyari? Hindi mangyayari, sabi ni Teresa nang may pananalig. Malapit ako sa iyo ng mas mababa sa 3 metro sa lahat ng oras. Armado, si nanay? Sa sandaling gumawa siya ng anumang banta, matatapos na. Tiningnan ko ang 2 babae. Mukha silang sigurado, napakapaniwala, pero ang tanging naiisip ko ay, paano kung hindi sapat? Paano kung mas mabilis, mas matalino si Lucas? At si Pedro? Tanong ko, nasaan siya sa lahat ng ito? Nandito siya kasama ang mga security guard na pinagkakatiwalaan ko, sagot ni Dr. Maria. Wala siya sa panganib, nangangako ako. Pinikit ko ang aking mga mata.
Lahat sa akin ay sumisigaw na masamang ideya iyon, na masyado itong mapanganib, na dapat ay pumunta lang kami sa pulisya kasama ang mga ebidensya na mayroon kami at hayaan ang sistema ng hustisya na gawin ang trabaho nito. Pero alam kong hindi iyon sapat. Ang mga ebidensya ay maaaring questionin, ang mga saksi ay maaaring diskredito. Ang isang magaling na abogada ay maaaring lumikha ng makatwirang pagdududa. Ngunit ang isang live na pag-amin, isang direktang pagbabanta na nakuha sa video, ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Sige, sabi ko sa wakas, gawin natin. Pagkalipas ng 2 araw, nakaupo ako mag-isa sa isang farmhouse sa gitna ng wala. Ito ay isang ari-arian na pagmamay-ari ng aking mga lolo't lola at halos nakalimutan ko ng umiiral. Maliit, rustic, napapalibutan ng mga puno, perpekto para sa isang ambush. Si Teresa at 3 pang security guard ay nakatago sa mga estratehikong posisyon sa paligid ng bahay. May mga kamera na nakalagay sa bawat silid, mga mikropono, lahat ay i-record. Nakasuot ako ng simpleng damit, maong at t-shirt, walang makeup, na mukhang isang taong nagpalipas ng mga araw na nagtatago sa takot dahil iyon nga ang ako. Ang plano ay manatili ako doon na naghihintay, na nagpapanggap na talagang nagtatago. At darating si Lucas, sigurado si Dr. Maria doon. Ipapalabas ng detektib ang impormasyon ngayon ng 3 p.m., sabi ni Teresa sa akin kaninang umaga. Pagsapit ng 6, nandoon na si Lucas, tiyak iyan. 5:30 na ngayon, nagsisimula ng lumubog ang araw, nagpapahaba ng mga anino sa kagubatan sa paligid at pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng isang kotse sa kalsada na papunta sa bahay. Sumiklab ang puso ko. Mahinahon kong hinawakan ang maliit na mikropono na nakatago sa kwelyo ng aking kamiseta. Naririnig ako ni Teresa. Naririnig niya ako. Okay ka lang? Bulong niya sa aking earpiece. Huminga ka, manatiling kalmado, nandito kami. Huminto ang kotse. Bumukas at sumara ang isang pinto. Mga yabag sa kahoy na balkonahe at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Nandoon si Lucas. Mukha siyang iba sa huli kong nakita sa paliparan. Mas payat, may malalim na eye bags, may balbas na hindi ginupit, gusot ang damit. Mukha siyang isang lalaki na malapit nang bumagsak. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang ekspresyon. Pagkagulat, kaluwagan, at pagkatapos ay isang bagay na malamig, isang bagay na mapanlinlang. Julia, sabi niya, at ang kanyang boses ay parang paos. Buhay ka? Hindi ako gumalaw? Nakaupo ako sa mesa ng kusina? Buhay ako. At si Pedro, ligtas, malayo sayo. Lumakad siya papasok, isinara ang pinto sa likod niya. Bakit ka tumakas? Bakit ka nagtatago? Pinilit kong tumawa ng walang humor. Alam mo nang eksakto kung bakit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako tumayo, tinitigan siya. Hindi mo alam ang tungkol sa mga lalaking pinadala mo sa aming bahay. Tungkol sa apoy. Tungkol sa plano mong patayin kami habang ikaw ay maginhawang nasa ibang lungsod. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsasalita ka ng kung ano-ano, ang apoy ay isang aksidente, hindi ba? Sumigaw ako, inilalabas ang lahat ng galit na pinigilan ko sa loob ng mga araw. Nakita kita, Lucas. Nakita ko ang mga lalaking pumasok gamit ang susi na ibinigay mo sa kanila. Nakita ko silang nagbuhos ng gasolina, nakita kong nasunog ang aming bahay. Katahimikan. Pagkatapos, bumuntong hininga si Lucas, hinaplos ang kanyang buhok, at nang muli niya akong tingnan, ganap nang bumagsak ang maskara. Hindi mo sana nakita iyon, sabi niya ng mahinahon. Dapat ay natutulog ka, dapat ay mabilis, walang sakit, hindi mo man lang sana napansin. Kinilabutan ako nang marinig ang kaswal na pag-amin na parang pinag-uusapan niya lang ang panahon. Paano mo nagawa iyon? Bulong ko. Pamilya mo kami. Tumawa siya. Isang mapait at pagod na tawa. Pamilya, Julia, hindi mo kailanman naintindihan. Naiintindihan? Ang pamilya ay isang pabigat, isang responsibilidad na hindi ko kailanman ginusto. At nang magsimula ang mga utang, nang mapagtanto kong lumulubog ako, nakita ko ang isang solusyon, isang simpleng solusyon. Patayin kami para sa pera ng siguro, sabi ko, nakakaramdam ng pagduduwal.
2 milyong Brazilian reais, humigit kumulang 21.6 milyong PHP, sabi niya na parang halata, sapat para mabayaran ng lahat at magsimula muli ng bagong buhay sa ibang bansa, marahil malayo rito, malayo sa lahat ng ito. At si Pedro, ang sarili mong anak. Sa isang sandali, may dumating na tila pagkakasala sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong nawala. Mabilis siyang mamamatay, walang sakit. Higit pa iyan sa nakukuha ng maraming bata. Halos sumuka ako doon mismo. Ang lalaking ito, ang halimaw na ito, nakasama ko siyang matulog, minahal ko siya. Pero sinira mo ang lahat, patuloy ni Lucas, tumigas ang kanyang boses, sa pagtakas, sa pagtatago. Ngayon hindi ko makuha ang siguro ng walang mga bangkay at ang mga usyurero. Hindi na sila maghihintay ng matagal. Lumakad siya ng isa pang hakbang patungo sa akin. Kaya alam mo kung ano ang kailangan kong gawin, Julia? Ang aking kamay ay kusang napunta sa likod, naghahanap ng isang bagay na maipagtanggol sa sarili. Kailangan kong tapusin ang trabaho. Bago pa makahakbang si Lucas, sumabog ang pinto ng kusina. Pumasok si Teresa na parang kidlat, may hawak na baril na nakatutok direkta kay Lucas. "Pulisya, taas ang mga kamay ngayon!" Napako si Lucas, nanlalaki ang mga mata, pinaikot ang ulo at nakita hindi lamang si Teresa, kundi ang dalawa pang security guard na pumapasok mula sa ibang mga pinto. Lahat ay armado, lahat ay nakatutok sa kanya sa sahig. Humiga ka sa sahig na ang mga kamay ay nasa likod ng ulo. Sa isang segundo, akala ko ay susubukan niyang tumakas. Nakita ko ang kanyang mga mata na nagkalkula ng mga posibilidad. Naghahanap ng paraan para makalabas, ngunit wala. Napapalibutan siya. Dahan-dahan siyang lumuhod, pagkatapos ay humiga ng nakadapa sa lumang sahig ng kusina. Mabilis na lumapit si Teresa, kinuha ang posas mula sa kanyang sinturon. Sa loob ng ilang segundo, nakakadena na ang mga kamay ni Lucas sa kanyang likod. "Lucas Enrique Ferreira," sabi niya sa opisyal na boses. "Ikaw ay inaresto dahil sa tangkang pagpatay na may kwalipikasyon, panununog at sabwatan upang gumawa ng pagpatay. May karapatan kang manatiling tahimik." Patuloy niyang binibigkas ang kanyang mga karapatan, ngunit hindi na ako nakikinig. Nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa pinakamalapit na silya, nanginginig ng malakas. Tapos na. Talagang tapos na. "Okay ka lang?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Teresa sa malayo. Hindi ako makasagot. Tumango lang ako. Pinanood ko habang kinakaladkad nila si Lucas palabas. Hindi siya lumaban. Walang sinabi, tumingin lang sa akin sa huling pagkakataon bago siya dinala, at sa tingin na iyon, wala akong nakita. Walang pagsisisi, walang kahihiyan, galit lang na malamig dahil nahuli siya. Pagkatapos niyang umalis, pumasok si Dr. Maria. "Nakuha namin ang lahat," sabi niya. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng recording. Bawat salita, bawat pag-amin. Ito ay hindi mapag-aalinlanganang ebidensya. Nang gabing iyon, bumalik ako sa ligtas na apartment. Tumakbo sa akin si Pedro pagpasok ko, kumapit sa aking mga binti. "Mama, bumalik ka." Binuhat ko siya, kahit na mabigat, at niyakap ko siya ng mahigpit hanggat kaya ko. Bumalik ako, mahal ko, at hindi na ako aalis kailanman. "At si Papa?" tanong niya ng mahina. Sinabi nila na inaresto si Papa. Inilagay ko siya sa sahig at lumuhod para maging kasing taas ng kanyang mga mata. "Pedro, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Napakatapang mo at napakatalino. At iyon ang dahilan kung bakit buhay tayo ngayon. Iniligtas mo ako nang sinabi mo sa akin ang narinig mo. Naiintindihan mo ba iyon?" Dahan-dahan siyang tumango. Ang tatay mo ay gumawa ng napakasamang bagay, mga bagay na hindi ko mapapatawad. At ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ang mga bagay na yon. Malayo siya ng napakatagal. "Magpakailanman?" tanong ni Pedro. "Malamang ay magpakailanman." "Oo." Naghintay ako ng mga luha, ng mga protesta, ngunit muling tumangulang si Pedro. "Alam kong masama siya," bulong niya. "Alam ko noon pa, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo." Dinurog ang aking puso. "Patawad, mahal ko. Patawad dahil hindi ko napansin noon, dahil hindi kita pinakinggan nang sinubukan mong sabihin sa akin."
Pero naniwala ka sa akin sa huli, sabi niya, nang ito ang pinakamahalaga, naniwala ka. Niyakap ko ang aking anak, hinayaan ang mga luha na sa wakas ay umagos. Ang mga sumunod na buwan ay naging malabo dahil sa mga legal na proseso. Mabilis ang kaso ni Lucas. Sa dami ng ebidensya, wala nang masyadong pagdedebatehan. Sinubukan ng kanyang mga abogada na ipanindigan ang pansamantalang pagkabaliw. Sinubukan nilang sabihin na siya ay nasa matinding pinansyal na pressure at hindi nakapag-isip ng malinaw, ngunit hindi nagsinungaling ang mga recording. Ang kanyang boses, kalmado at kalkulado, na umaamin ng lahat, nagpapaliwanag kung paano niya planong patayin kami ng mabilis, ng walang sakit, na nagsasalita tungkol sa 2 milyong Brazilian reais, humigit kumulang 21.6 milyong PHP, na parang premyo lang sa loterya. Ang hurado ay hindi umabot ng 2 oras upang magpasya, nagkasala sa lahat ng mga akusasyon. Ang sentensya, habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Nandoon ako sa korte nang basahin ang sentensya. Hindi ako tiningnan ni Lucas. Nanatili siyang nakatitig sa unahan. Ang kanyang mukha ay isang walang ekspresyon na maskara. Nang dalhin siya sa huling pagkakataon, wala akong naramdaman, ni kasiyahan, ni galit, ni kalungkutan, kundi isang matinding pagod lamang. Tapos na, sabi ni Dr. Maria sa aking tabi. Talagang tapos na ngayon. Pero hindi pa dahil marami pa rin kailangang ayusin. Ganap nang nasunog ang bahay. Lahat ng pag-aari namin ay naging abo. Ang aming mga damit, ang aming mga personal na gamit, ang mga alaala, lahat. Ngunit may natuklasan kaming kawili-wili sa proseso. Nagsinungaling si Lucas tungkol sa maraming bagay, ngunit naging tapat siya tungkol sa isa. Bayad na ang mortgage ng bahay. Nagsinungaling siya sa akin tungkol dito. Ngunit ang totoo ay nabayaran na ng aking ama ang bahay nang siya ay mamatay at mayroon pang iba. Mayroon pang ibang ari-arian ang aking ama na hindi ko alam, isang maliit na ipon, ilang stock ng mga kumpanya na tumaas ang halaga sa paglipas ng mga taon. Hindi ito isang kayamanan, ngunit sapat na upang makapagsimula muli. Ang iyong ama ay isang matalinong tao, sabi sa akin ni Dr. Maria nang repasuhin namin ang lahat ng dokumento. Iniwan niya ang lahat sa isang trust fund na ikaw lang ang makaka-access. Hindi kailanman maaaring galawin ni Lucas ang pera na yon kahit na patay na kayo. Bakit ginawa iyon ng aking ama? Tanong ko. Dahil kilala niya ang mga lalaking tulad ni Lucas, simpleng sagot niya. At gusto niyang tiyakin na palagi kang may safety net. Sa pera mula sa nasunog na siguro ng bahay at sa trust fund, mayroon akong sapat na para makabili ng isang maliit na apartment sa ibang bahagi ng lungsod, malayo sa subdivision, kung saan nangyari ang lahat, malayo sa mga alaala. Nagsimula si Pedro sa isang bagong eskwelahan. Sa simula ay mahirap. Madalas siyang managinip ng masama, nagigising na sumisigaw sa hating gabi. Nagkaroon kami ng therapy, maraming therapy, siya at ako. Nagtagal, pero dahan-dahan kaming gumaling. Mama, tanong sa akin ni Pedro isang gabi, 6 na buwan pagkatapos ng lahat. Magiging maayos ba tayo? Inaayos ko siya sa kama, nagbabasa ng kwento bago matulog, tulad ng palagi kong ginagawa ngayon. Oo, anak, sagot ko. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, talagang naniwala ako doon. Higit pa sa maayos ang magiging sitwasyon natin, magiging masaya tayo. Pangako, pangako. At tinupad ko ang pangakong iyon. Hindi ito madali. May mga araw na nagigising ako na may panic attacks, sigurado akong nakikita ko si Lucas na nakatayo sa kanto. Mga araw na anumang lalaking nakatalikod ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Mga araw na nagtataka ako kung paano ako naging napakabulag, napaka-inosente. Ngunit mayroon ding magagandang araw. Mga araw na malakas na tumatawa si Pedro nang walang takot. Mga araw na lumalabas kami sa parke at nag-e-enjoy lang sa sikat ng araw. Mga araw na napagtanto kong bumubuo ako ng bagong buhay, isang mas magandang buhay. 1 taon pagkatapos ng sunog, nakatanggap ako ng sulat. Mula kay Lucas, mula sa bilangguan. Matagal kong tinitigan ang sobre, hindi alam kung dapat kong buksan.
Sa huli ay binuksan ko, maikli ang sulat. Julia, alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero kailangan mong malaman. Nagsisisi ako. Hindi sa nahuli ako, kundi sa pinlano kong gawin. Sa aking mga sandali ng kalinawan dito, napagtanto ko ang halimaw na naging ako. Ang mga utang, ang desperasyon, ang nagpabago sa akin sa isang taong hindi ko nakikilala. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit umaasa ako na ikaw at si Pedro ay makakahanap ng kapayapaan. Umaasa ako na magiging masaya kayo. Lucas. 3 beses kong binasa ang sulat, pagkatapos ay pinunit ko ito sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. Patawad, marahil sa isang araw, ngunit hindi ngayon. Hindi sa ngayon. Ngayon, kailangan kong mag-focus sa akin at kay Pedro, sa pagbuo ng isang buhay kung saan hindi namin kailangang matakot, kung saan maaari kaming matulog ng mahimbing nang hindi nagtataka kung may nagpaplano na saktan kami. At nagtatagumpay kami. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa paliparan. 2 taon na mula nang hawakan ako ni Pedro at ibulong ang mga salitang nagligtas sa aming buhay. Ang aming bagong apartment ay maliit, ngunit komportable. Maingat kong inayos ang bawat sulok, lumikha ng isang espasyo na para lang sa amin, nang walang mga alaala ni Lucas, nang walang anino ng nakaraan. Si Pedro ay 8 taong gulang na ngayon, mas matangkad, mas kumpiyansa. Tahimik pa rin siyang bata, mapagmasid, ngunit mayroong gaan sa kanya na hindi umiiral noon. Mas madalas siyang ngumiti, mas madalas maglaro, may mga kaibigan sa bagong eskwelahan. Mama, pwede po ba akong maglaro ng bola kasama si Rafael pagkatapos ng klase? Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal kami. Siyempre, mahal. Sabihin mo lang sa akin kapag nakarating ka na doon, ha? Opo. Mabilis siyang humalik sa aking pisngi at tumakbo upang kunin ang kanyang bag. Nagbago rin ako. Bumalik ako sa trabaho. Isang bagay na hindi kailanman pinayagan ni Lucas, palaging sinasabing hindi kailangan, na siya ang bahala sa lahat. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang administrative assistant sa isang medical clinic. Hindi ito marangya, ngunit nababayaran nito ang mga bayarin at nagbibigay sa akin ng kalayaan. At higit sa lahat, nagbibigay ito sa akin ng layunin. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi propesyonal, kundi emosyonal. Natuto akong magtiwala muli sa aking instinto upang pakinggan ang panloob na boses na sumusubok na bigyan ako ng babala kapag may mali, ang boses na binaliwala ko ng maraming beses sa aking kasal. Natuto rin ako tungkol sa mga red flag, tungkol sa mga pattern ng pag-uugali, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pag-aalaga at kontrol na nagkukubli bilang pag-aalaga, tungkol sa kung paano dahan-dahang kumilos ang mga nang-aabuso. Pinuputol ang iyong mga koneksyon, sinisira ang iyong tiwala, ginagawa kang ganap na nakasalalay sa kanila. Ginawa ni Lucas ang lahat ng ito at pinayagan ko itong mangyari dahil akala ko ay pag-ibig iyon. Ngayon alam ko na ang pagkakaiba. Si Dr. Maria ay naging hindi lamang ang aking abogada, kundi isang kaibigan. Naglalunch kami ng 1 beses sa 1 buwan at palagi siyang nagtatanong kung kamusta kami. Matibay ka, Julia. Sabi niya sa akin sa isa sa mga tanghalian na yon, mas matibay kaysa sa iniisip mo. Maraming kababaihan sa iyong sitwasyon ang hindi nakaligtas, literal. Hindi po ako, sagot ko. Si Pedro po. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa inyo na naniwala sa kanya, itinama niya ako. Pinakinggan mo ang iyong anak ng higit na kailangan niya. Iyon ang nagligtas sa inyong dalawa. Tama siya. At ito ay isang bagay na dadalhin ko magpakailanman. Ang aral ng pakikinig, tunay na pakikinig, lalo na sa maliliit na boses na minsan ay mas alam pa kaysa sa inaakala natin. Nanatili rin si Teresa sa contact. Nalaman ko na nagtatrabaho siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihan na makatakas mula sa mga sitwasyon ng karahasan sa tahanan. Nag-aalok ito ng proteksyon. Minsan ay tumutulong sa paglipat ng tirahan, nagbibigay ng legal na resources. Naisip mo na bang ibahagi ang iyong kwento? Tanong niya sa akin minsan. Para saan? Upang tulungan ang ibang mga kababaihan, ibang mga ina,
upang makita nila ang mga senyales na hindi mo nakita, upang malaman nila na maaari silang makatakas kahit na mukhang imposible. Pinag-isipan kong mabuti iyon. Gusto ng isang bahagi ko na iwanan na lang ang lahat sa nakaraan, hindi na pag-usapan iyon kailanman. Pero ang isa pang bahagi ay alam na marahil ang aking karanasan ay makapagligtas ng isang tao. Kaya nagsimula akong magsalita. Una sa maliliit na support group, pagkatapos ay sa mga online forum. Sa kalaunan ay nagbigay ako ng panayam para sa isang programa sa TV tungkol sa karahasan sa tahanan. Ang mga mensaheng natanggap ko pagkatapos ay nakakabigla. Mga babaeng nagsasabing nakita nila ang kanilang sarili sa aking kwento. Na napansin nila ang mga senyales sa kanilang sariling relasyon. Na naglakas loob silang umalis bago pa huli ang lahat. Isang mensahe ang partikular na tumatak sa akin. Sinabi sa akin ng 5 taong gulang kong anak noong nakaraang linggo na hindi niya gusto kapag sumisigaw sa akin si Papa. Palagi kong pinapanggap na okay lang, na normal lang na pagtatalo iyon, pero pagkatapos kong marinig ang iyong kwento, napagtanto ko. Binabalaan ako ng aking anak at sa pagkakataong ito, makikinig ako. Salamat sa pagbabahagi, iniligtas mo ang aming buhay. Umiyak ako nang mabasa ko iyon. Dahil kung ang aking sakit, aking trauma, aking nakakapanindig balahibong karanasan ay makakaiwas sa ibang ina at anak na maranasan ang pinagdaanan namin, kung gayon, sulit itong ibahagi. Alam ni Pedro ang aking desisyon na magsalita sa publiko. Tinanong ko siya kung okay lang sa kanya. Makakatulong ba ito sa ibang mga bata? Tanong niya. Sa tingin ko, oo. Kung gayon okay lang, maaari mong sabihin. Ang aking anak, ang aking maliit na bayani, laging iniisip ang iba. Tungkol kay Lucas, kaunti lang ang narinig ko tungkol sa kanya pagkatapos ng sentensya. Nalaman ko mula sa hindi direktang pinagmulan na hindi siya masyadong nakakapag-adjust sa bilangguan, na nasangkot siya sa gulo sa ibang mga bilanggo, na halos palagi siyang nasa solitary confinement para sa kanyang sariling proteksyon. Ang isang bahagi ko, isang maliit at makasarili na bahagi, ay nakaramdam ng isang madilim na kasiyahan tungkol dito, ngunit higit sa lahat, wala akong naramdaman. Naging walang kabuluhan siya sa buhay ko. Hindi kailanman nagtanong si Pedro tungkol sa kanyang ama. Sa simula, sinabi ng kanyang therapist na karaniwan sa mga bata na nakakaranas ng trauma na minsan ay pinipigilan ang mga alaala o damdamin na may kaugnayan sa nang-aabuso. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi ito pagpipigil, kundi simpleng naka-move on na si Pedro. Para sa kanya, hindi na si Lucas ang kanyang ama. Siya ay ang lalaki lang na sumubok na saktan kami. At natutunan ni Pedro sa murang edad na 6 na taon na ang ilang tao ay hindi karapat-dapat ng espasyo sa aming buhay, kahit na sila ay pamilya. Isang mahirap, ngunit mahalagang aral. Nagsimula akong makipag-date muli pagkatapos ng 1 taon at kalahati. Hindi seryoso, ilang hapunan lang dito at doon. Natakot ako sa simula. Takot na baka ang sinumang lalaki ay isa pang Lucas na may itinatagong halimaw sa likod ng isang kaakit-akit na ngiti. Ngunit nakatulong ang therapy sa akin. Natuto ako tungkol sa mga red flag, tungkol sa mga pattern ng pag-uugali, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pag-aalaga at kontrol na nagkukubli. At natutunan ko na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Lucas, na may mabubuting lalaki sa mundo, mga lalaking gumagalang sa mga limitasyon, na nakikinig na hindi nakikita ang mga relasyon bilang mga laro ng kapangyarihan. Hindi ako naghahanap ng kasal o tradisyonal na pamilya muli. Marahil ay hindi kailanman, ngunit bukas ako sa koneksyon, sa samahan, sa posibilidad na ang pag-ibig ay maaaring umiiral ng walang panganib. Nakilala ni Pedro ang ilan sa mga lalaking nakasama ko. Palagi akong maingat dito. Hindi kailanman ipinakikilala ang sinuman bilang nobyo o lumilikha ng mga inaasahan. Maghahapunan lang si Mama kasama ang isang kaibigan. Isang beses, pagkatapos umalis ng isa sa kanila, sinabi sa akin ni Pedro, "Mukha siyang mabait, Ma, pero hindi mo kailangang maghanap ng iba, ha? Okay na tayong dalawa lang. Alam ko, mahal, at tama ka. Okay na tayo."
Dahil okay na kami, talagang okay na kami. Ang aming maliit na apartment ay puno na ngayon ng tawanan, ng musika, ng buhay. May aquarium si Pedro sa kanyang kwarto na may 3 isda na alagang-alaga niya. Mayroon akong mga halaman sa sala. Isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon ng enerhiya na gawin noong kasama ko si Lucas. Gumagawa kami ng homemade pizza tuwing Biyernes. Palaging sumusubok ng mga kakaibang toppings na minsan ay nagiging matagumpay at minsan ay hindi. Pumupunta kami sa parke tuwing Linggo. Pinapakain ang mga pato sa lawa. Mayroon kaming maliliit at hangal na mga tradisyon na amin lang. Masaya kami. Hindi ito ang buhay na naisip ko nang ikasal ako kay Lucas. Hindi ito ang tradisyonal na pamilya na may malaking bahay at 2 anak at bakasyon ng pamilya na pinangarap ko noong bata pa ako. Ngunit mas mahusay ito, totoo ito, ligtas ito, amin ito. At sa wakas, pagkatapos ng maraming taon na namumuhay ng automatiko, umiiral lang, talagang nabubuhay ako. Isang umaga ng Huwebes, halos 4 na taon pagkatapos ng gabing iyon sa paliparan, lumapit sa akin si Pedro na may tanong. Mama, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, mahal. Pwedeng mag-ampun tayo ng aso? Naghahanda ako ng almusal. Huminto ako. Ang spatula ay nasa ere. Isang aso? Parang iyong nakita natin sa shelter noong nakaraang linggo, iyong brown na aspin. Naaalala mo? Naalala ko. Pumunta kami sa animal shelter bilang bahagi ng isang proyekto sa eskwelahan ni Pedro. Nahulog ang loob niya sa isang medium-sized na aso, medyo mahaba ang katawan at malaki ang tenga para sa kanyang ulo. Pedro, nakakapagod ang aso, kailangan siyang ipasyal, dalhin sa veterinaryo. Alam ko, makakatulong ako. Nangangako akong ipapasyal ko siya araw-araw at lilinisin ang dumi at lahat. Tiningnan ko ang aking anak. Kumikinang ang kanyang mga mata sa excitement na matagal ko nang hindi nakikita. At napagtanto ko, humihingi siya ng higit pa sa isang aso. Humihingi siya ng isa pang piraso ng normalidad. Isa pang patunay na bumalik na sa normal ang buhay, na maaari kaming magkaroon ng maganda at simpleng bagay tulad ng isang ordinaryong pamilya. Sige, sabi ko. Sige po, parang iisipin ko pa o sige po, parang oo? Ngumiti ako. Sige, parang oo, kukunin natin siya sa Sabado. Sumigaw si Pedro sa tuwa at niyakap ako ng mahigpit na halos matumba kaming dalawa. Sa Sabado, bumalik kami sa shelter. Nandoon pa rin ang brown na aso na parang naghihintay sa amin. Nang lumapit si Pedro, nagsimulang umalog ang buntot ng aso nang napakalakas na umalog ang buong katawan nito. Naalala niya ako? Bulalas ni Pedro. Inampun namin siya ng araw na iyon. Tinawag si Pedro ng Bulinya, isang pangalan na walang kahulugan dahil ang aso ay mahaba at payat. Pero iyon ang pangalan na gusto ni Pedro, kaya Bulinya. Ang pagkakaroon ng Bulinya sa bahay ay nagpabago sa dinamika sa paraang hindi ko inaasahan. Naging mas maingay ang apartment, mas magulo, mas puno ng buhay. Natutulog si Bulinya sa kama ni Pedro, sinusundan siya sa bahay, naghihintay ng sabik sa pinto kapag umuuwi si Pedro mula sa eskwelahan. At isang gabi, narinig ko si Pedro na kausap si Bulinya sa kanyang kwarto. Alam mo, Bulinya, dumaan tayo sa masamang bagay noon, mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin sa iyo dahil aso ka at hindi mo maiintindihan. Pero ngayon, okay na ang lahat. Sabi ni Mama ligtas daw tayo at naniniwala ako sa kanya. Sumikip ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Ang aking anak na nagdala ng labis na takot, labis na pagkabalisa, ay sa wakas ay naramdaman ang kaligtasan muli. At totoo iyon. Ligtas kami. Sa parehong buwan, nakatanggap ako ng hindi inaasahang balita. Tinawagan ako ni Dr. Maria. Julia, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Lucas. Sumikip ang tiyan ko. Ano? Sakit na sakit siya, agresibong cancer. Sabi ng mga doktor sa bilangguan, 6 na buwan na lang daw ang buhay niya. Natahimik ako. Pinoproseso ang impormasyon. Hinihingi niyang makita kayo ni Pedro sa huling pagkakataon. Hindi, Doktra. Maria, sabi ko, hindi. Lumabas ang boses ko ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nawala ang karapatan niyang makita kami nang planuhin niya kaming patayin. Hindi ko ilalantad si Pedro dito.
Hindi ko ilalantad ang sarili ko dito. Naiintindihan ko, naisip ko lang na dapat mong malaman. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo sa sala, nag-iisip, namamatay si Lucas. Ang lalaking naging asawa ko, ang ama ng aking anak, ay namamatay ng mag-isa sa isang selda ng bilangguan. Dapat ay nakaramdam ako ng isang bagay, awa, kasiyahan, kalungkutan, ngunit ang tanging naramdaman ko ay ginhawa. Ginhawa na sa lalong madaling panahon ay wala ng teoretikal na posibilidad na makalabas siya sa bilangguan. Ginhawa na ang huling tali na nagkokonekta sa amin ay tuluyan ng mapuputol. Hindi ko sinabi kay Pedro, hindi niya kailangang malaman. Hindi pa. Marahil kapag mas matanda na siya, kung magtatanong siya, ngunit hindi ngayon. Namatay si Lucas 4 na buwan pagkatapos. Nakatanggap ako ng formal na notifikasyon sa pamamagitan ng sulat, ng walang seremonya, ng walang pamamaalam. Itinapon ko ang sulat at nagpatuloy sa aking buhay dahil iyon ang mayroon ako. Isang buhay, isang tunay na buhay na binuo sa matibay na pundasyon ng katapatan, seguridad at tunay na pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Maayos ang paglaki ni Pedro. Napakaganda ng kanyang mga grado sa eskwelahan. Mayroon siyang tunay na mga kaibigan, nagte-therapy pa rin, ngunit ngayon ay mas para sa maintenance kaysa sa kagyat na pangangailangan. At ako ay umuunlad sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip na posible. Na-promote ako sa trabaho. Nag-iipon ako para marahil ay makabili ng mas malaking apartment sa hinaharap. Nakikipag-date na ulit ako, isang guro ng physical education sa eskwelahan ni Pedro, mabait at matiyaga, na walang pakialam kung dahan-dahan kaming mag-usap, na gumagalang sa aking mga limitasyon at takot. Hindi ko alam kung magtatagumpay kami sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay handa akong subukan. Handa akong maniwala na ang pag-ibig ay hindi kailangang kasama ng takot. Isang gabi, halos 4 na taon pagkatapos ng nakakapanindig balahibong gabing iyon, kami ni Pedro ay nakaupo sa maliit na balkonahe ng apartment, umiinom ng mainit na tsokolate. Natutulog si Bulinya sa aming paanan. "Mama," sabi ni Pedro bigla, "pwede po ba akong magtanong? Siyempre, mahal. Nagsisisi po ba kayo na naniwala kayo sa akin ng gabing iyon?" Nagulat ako sa tanong. "Bakit mo itinatanong iyan?" Nagkibit balikat siya, nakatingin sa tasa sa kanyang mga kamay. "Dahil malaki ang pagbabago ng buhay natin. Nawala ang bahay natin, ang mga gamit natin. Kailangan nating tumakas at magtago. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Kailangan nating magsimulang muli." Inilagay ko ang aking tasa sa isang tabi at humarap sa kanya para tingnan siya. "Pedro, makinig kang mabuti. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko ay ang maniwala sa iyo ng gabing iyon. Dahil kung hindi ako naniwala, hindi tayo naririto. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na mayroon tayo ngayon. Oo, may nawala tayo, ngunit may napanalunan tayong mas mahalaga. Ano po? Kalayaan, seguridad, ang pagkakataong maging tunay na masaya." Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko pinagsisisihan ng anuman ni isang segundo. Ngumiti siya, ang maganda at bukas ng ngiti na nagsimula lang siyang ibigay pagkatapos ng lahat. "Hindi rin po ako," sabi niya. "Sa tingin ko mas mabuti tayo ngayon. Tayong dalawa lang." "At si Bulinya," tumawa kami. "At si Bulinya." Doon lang kami nakaupo sa komportabling katahimikan, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, at napagtanto kong totoo iyon. Mas mabuti kami, mas mahusay. Itinapon ako ng buhay sa impyerno. Ipinakita sa akin na ang lalaking mahal ko ay may kakayahang gumawa ng mga hindi maiisip na kalupitan. Kinuha sa akin ang lahat ng akala ko ay kailangan ko, ngunit ibinalik din sa akin ang isang bagay na nawala nang hindi ko napansin sa aking kasal. Ang aking sariling lakas, ang aking boses, ang aking kakayahang protektahan, ang aking anak at ang aking sarili. Ibinigay nito sa akin ng Pedro na kilala ko ngayon, matapang, mapagmasid, matatag. Ibinigay nito sa akin ang simpleng buhay na ito, ngunit tunay, kung saan ang bawat araw ay isang pagpili na maging masaya, upang magpatuloy, upang hindi hayaan ang nakaraan na tukuyin ang hinaharap, at higit sa lahat,
Tinuruan ako nitong makinig, upang magbigay pansin sa mga senyales, upang magtiwala sa aking instinto at sa maliliit na boses na minsan ay mas alam pa kaysa sa lahat ng matatanda na pinagsama. Dahil sa huli, isang simay na taong gulang na batang lalaki ang nagligtas sa amin, isang batang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin ang narinig niya kahit hindi niya alam kung maniniwala ako. At isang ina na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay nagpasya na makinig ng tunay. Ang desisyong iyon, ang tanging desisyon na maniwala sa mga pabulong na salita ng isang takot na bata sa isang madilim na parking lot, ay nagpabago sa lahat, nagligtas sa aming buhay, at nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon upang mamuhay ng tama, magkasama, ligtas, masaya. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung ano ang ikinagulat niyo. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko ipinopost dito. Hihintayin ko kayo doon.